Annyeonghaseyo mga EPS aspirants, dahil nag-announce na ng registration para sa KLT22, just a short video and presentation with regards to qualifications, requirements, schedule, quota, and link. Dahil upon doing this video and presentation, nakapagbigay na po si DMW ng registration link na pwede natin gamitin. Before that, let's start muna kung sino yung mga tao na pwedeng mag-register para dito. First, yung mga tao na may edad na 18 hanggang 38. Pinanganak ng February 4, 1986 hanggang February 3, 2007. Dito, kahit na hindi tayo nakapag-aral, wala tayong experience sa trabaho, pwede pong mag-register at makapunta ng Korea. Basta 18 to 38 years old. Also, para sa mga tao na walang restriction galing sa HRT Korea system. Wala pong criminal record o record ng pagkakakulong o mga mabibigat na mga kaso sa mga bansang pinanggalingan nila. Wala rin pong record na napauwi o na-deport galing sa Korea or sa ano pang bansa. Wala rin pong restrictions sa bansang Pilipinas o kahit sa anong bansa sila galing na makalabas ng Pilipinas, papunta ng Korea. At pwede rin yung mga tao na merong herniated disc, finger amputations, kasi i-evaluate pa naman yan sa second round, which is yung skill test, kung kaya nila yung trabaho base sa kalagayan nila. Ngayon, yung mga hindi naman po pwedeng mag-register, yung mga tao na mga colorblind or color weakness. During last exam, after the CBT, pinapa-undergo na agad ng Ishihara test. Doon na-check kung colorblind tayo. Kaya kung hindi tayo makakapasa with the Ishihara, hindi na tayo makakapag-proceed to the second round, which is the skill test. Hindi rin po pwede yung mga merong existing or active na EPS job roster. Regardless po kung ano yung status nung nasa account nyo, kung data sent pa lang siya, na-resend, wala pang approval, basta active siya, hindi po tayo pwedeng mag-register ulit. Hindi rin po pwede yung mga tao na nagstay sa Korea for more than 5 years under E9 visa or E10 visa. At lalo na po yung mga tao na merong mga nakakahawang sakit, lalo na ng syphilis, TB, HEPA, even other country naman, basta mga nakakahawa yung sakit, medyo mahirap talagang makapagtrabaho abroad. At pati na rin yung mga tao na gumagamit ng mga drugs such as narcotics. Yun yung mga hindi pwedeng makapag-register dito sa EPS. Sa mga requirements, only Gmail account is allowed for the email. So kung ang email niyo po is Yahoo pa, Hotmail, or kung ano mang email, pakipalitan na po into Gmail account kasi yun na lang po yung tinatanggap. Sa passport size ID picture, kailangan recent siya, taken within the last 6 months. Kailangan kamukha pa rin naman natin sa personal yung picture natin. Hindi yung mukhang panahon pa ng mga kabataan natin, yung mga nasa picture natin, versus sa actual or sa reality ba. Ang size po ng passport size ID picture is 3.5 cm to 4.5 cm. Kailangan po white yung background. Kapag in-scan po natin, ang maximum file size po ay 13 kilobytes. Up to 13 kilobytes. Pwedeng mas mababa pero hindi pwedeng lumagpas ng 13 kilobytes. Ang format po, JPEG lang. JPG, JPEG, parehas lang po yun, JPEG po. Tapos, clear scan copy ng passport. Ang dimension po niya, katulad po ng original na passport. Sa centimeter, 15.8 by 10.6. Sa inches, 6.25 to
4.17 at sa pixels 600 by 400 pixels. Ang i-scan po natin yung part po ng passport na may picture natin at mga details, yung wala yung signature. Kung ano po yung actual na kulay niya, pag in-scan natin, yun na po yun. Kulay blue po yun. Huwag po nating i-filter, i-enhance sa mga kulay kasi po isa po yung way para ma-disqualified or ma-reject yung registration natin. Kaya kung ano po yung actual na itsura ng passport natin, yun po yun. Huwag po nating i-enhance yung kulay. Pag in-scan natin siya, ang maximum file size po 100 kilobytes. Up to 100 kilobytes. Same po ang format, JPEG, JPG, JPEG, JPEG. Ang registration schedule po, February 3 to 10, 2025. 8 a.m. to 5 p.m. February 3, Monday, February 10, Monday, Monday to Monday. Pero dahil ang application quota is 7,500 lang, 7,500, freebies kasi parang triple ng 7,500 siguro yung application quota. Pero tanghali pa lang ng first day ng registration, hindi na pwede wala ng slot for the DMW Manila. Ang meron na lang paunti-unti is yung 2 probinsya. So kung 7,500 lang ang application quota, I guess by lunchtime or mga tanghali of February 3, na-reach na po yung target ng 7,500. Kaya po, mas okay na mas mabilis tayo, mas mabilis, pero kailangan aware tayo yung mental natin ay accurate. Kailangan accurate yung matatype natin kahit na mabilis tayo. Malalaman yung hindi na pwede mag-register kapag nag-stop na yung system. So, hindi natin alam kung nag-i-stop siya pag na-reach niya talaga yung 7,500 kasi hindi naman natin na-check kung 7,500 na yung nakapag-register or hindi pa. Pero mag-i-stop yung system nila. Pero that doesn't mean na nakapag-register ka is pasok ka na talaga. I-evaluate pa yan ni DMW. So, magbibigay pa sila ng final list sa mga susunod na mga araw kung sino lang yung talaga yung nakapasok for the registration. So, February 3, 8 a.m. Maaga po tayong magising, i-prepare ang mga kailangan natin. Kung tayo ay may KLC, enroll tayo sa KLC, pwede tayong magpatulong sa kanila, nag-help naman sila. Ngayon, kung tayo ay self-register, tayo lang, make sure na yung internet connection natin is strong and stable. Kung meron tayong laptop or computer, mas okay doon. Pero kung wala naman, okay lang din naman ang cellphone. Just to make sure lang, kailangan strong and stable yung internet connection natin. Kasi paunahan ito. So, pabilisan ng network. Kapag nag-i-input tayo ng mga details, kalimitan lang naman ang inilalagay is pangalan natin, birth date, passport number, until when yung validity ng passport, tapos kung tayo yung nakapunta na ng Korea or nakapagtrabaho na ng Korea, ilalagay natin is never. Ang industry naman ngayon is isa lang, manufacturing. Pwede natin piliin yung assembly kasi yun yung medyo mas madali. Ngayon, tapos ano pa ba yung nandun? Yun lang naman. Yung location is isa lang naman, DMW Manila. Tapos i-upload lang natin yung picture natin, tsaka yung passport. Ang i-accept lang JPEG format. So, make sure na naka-JPEG format po yung mga in-scan natin. I-double check ng maigi po yung mga details bago natin ma-submit kasi hindi na po natin yan ma-edit. Okay, kailangan mabilis tayo at accurate. Quality. Last night, nagbigay na po si DMW ng link https://eps.dmw.gov.ph/ pwede nyo na itong i-type sa mga browser nyo, pero kapag pag binuksan nyo kasi ngayon,
ang nakalagay pa is system is updating. Pero tomorrow, eto naman yung binigay nilang link. So, eto yung pupuntahan natin. Maraming mga link or ibang mga lumalabas na kung saan pwede kayong mag-register. Tapos may mga tao na sasabihin na sila na mag-register sa inyo, tutulungan kayo with a certain fee. Wag na lang kasi baka minsan mali o sa ibang site sila pumunta. Akala nyo naka-register kayo pero hindi. So make sure lang lagi na to follow yung mga page ng EPS DMW, ng DMW, yun po, dun lang tayo mag-base. Kasi yun yung tama. So, good luck guys. Sana po makapasok tayo sa mga registration. Sana walang maging problema. Fighting everyone. Good luck!